paano ba dapat tayo mag-respond sa mga pangyayari. Siyempre, unang-una dapat kung sino yung nakaupo, kung sino yung nasa gobyerno, is dapat mag-submit tayo. At tong bagay na to, hindi to opinion. Ito yung truth. Sinabi yan sa Romans 13, when it comes sa ating civil government. Sinabi doon na mag-submit ka to all authorities. Walang sinabi doon na mag-submit tayo kapag convenient o kapag yung mga namumuno sa atin is okay. Wala namang in-emphasize na gano'n. Ang itinuro sa atin is mag-submit to all authorities. Bakit? Kasi subject tayo sa mga otoridad, diba? Subject tayo na sa bagay na yun. Kaya dapat mag-submit tayo. Ako, ang comfort ko dito, guys, kasi maaaring sabihin nyo, magsasubmit ka. Ba't ba tayo magsasabihin? Nakikita mo nga, namumuno nga sa atin, napaka-corrupt. Diba? Magsasubmit ka ba dyan sa mga yan? Maaaring mga ganun. Actually, valid naman talaga yun. Pero ang comfort ko is sinabi yun ng Panginoon na mag-submit sa authority. Bakit? Kasi mananagot sa kanya yung mga nakaupo na yan. Darating yung time, kung ano man yung ginawa nila, ay pananagutin sila ng Panginoon, diba? Ayun yung comfort natin doon. So, ayun yung kahalagahan para sa akin, at least para sa akin. Actually, unang bumoto ako, year 2010. Yung binoto ko, hindi nanalo. Ang nanalo si Pinoy. Pero syempre, kailangan natin mag-submit bilang Pilipino, diba? At gawin natin yung responsibility natin kung saan tayo nandoon. Diba? Yung community natin bilang Pilipino. Kasi yung taong nagmamahal, yung Pilipinong nagmamahal sa bansa, regardless kung sino yung nakaupo, diba? Kung ano man yung influensya natin sa nakapaligid sa atin, kung nasa ang community man tayo, ginagawa natin yung task natin bilang mga Pilipino. 2016, bumoto ako. Awa naman, talo pa rin yung binoto ko. Pero syempre, ang sinabi, mag-submit sa authority. Syempre, iba yung kinakris mo yung government dahil hindi nanalo yung gusto mo. Iba yung may mga bagay na hindi ka sang-ayon. Like for me, hindi ko gusto si PDU sa maraming aspeto nung namumuno siya. Pero syempre, kinakailangan mo mag-submit sa gobyerno. Kasi alam mo yun, hindi ko alam kung lahat kayo mag-a-agree dito. Pero kasi isa short of saying, pag kinikriticize natin, no, yung mga taong namumuno sa atin, para sinasabi natin, alam nyo, dapat di kayo nakaupo dyan, dapat ako yung nandyan eh. No, dapat hindi ka karapat dapat yung sa pwesto nyo, napaka-corrupt nyo eh. Dapat, para sinasabi natin, mas marunong ka tayo sa kanila. So, alam ko, hindi kayo mag-a-agree, lahat di kayo mag-a-agree sa ganun. Pero parang isa short of saying na ganun. Pero again, sabi ko nga, marami akong puna nung namumuno yung administration ni PDU. Pero syempre, bilang Pilipino na nagmamahal sa sariling bansa, kinakailangan ipag-pray natin sila, di ba? So, ginagawa ba natin yun? Or nananatili lang tayo, excuse guys, sa pag-criticize sa bansa natin or sa mga namumuno sa bansa natin? So, nasaan tayo roon? So, paanong bagay tayo makakatulong? Sa pag-criticize lang? Ang nakakatuwa dito guys, napakagaling natin mag-criticize ng politiko, pero yung mga simpleng bagay dito sa paligid natin, hindi natin magawa, di ba? Yung tipong ang galing-galing natin pumuna, pero pag nagda-drive na tayo, hindi tayo marunong sumunod sa batas. Marami tayong excuses. Pag nandun tayo sa labas, kakain tayo, yung kalat natin, tatapon lang natin kung saan-saan. Yung makikita ka, pag naubos sa labas, dudura lang kung saan-saan. Diba? Ano ba yung ginagawa natin? Yung mga simpleng bagay, yung responsibility natin bilang mga Pilipino, totoong nagmamahal sa sariling bansa. Diba? Tayo ba yung nakaabang sa pagkakamali ng ating bansa, yung mga namumuno sa ating bansa? Hintay natin magkamali, and then pupunahin natin. Or kahit yung mga simpleng bagay, regardless sa kung ano yung ginagawa ng namumuno o mga tagapanguna, pero ginagawa pa rin natin yung responsibilidad natin bilang mga Pilipino. So, ayun.
So, dalawa na, di ba? 2010, hindi nanalo yung ibinoto ko. 2016, hindi nanalo yung ibinoto kong presidente. At ito, pagdating nung 2022, to guys, syempre, hindi pa rin nanalo yung ibinoto ko. Sa awa ng Panginoon, buhay pa rin naman ako. Kahit di nanalo yung ibinoto ko. Pero, again, balikan pa rin natin. Mag-submit pa rin tayo. Kung sino man yung namumuno na yan, di ba? We may not respect, ito yung isa sa mga nabasa ko before na hindi ko makalimutan. Sabi nga nun, we may not respect the person. Maaaring hindi mo nire-respeto yung tao mismo. Di ba? Kung may personal grudge ba tayo dun sa namumuno o hindi lang natin gusto yung hilansya ng mga mukha nila. Pero sabi nga nun, we may not respect the person, but at least respect the office that he holds on. Mag-respect natin yung office kasi mahirap. Isipin natin kung tayo yung tagapanguna. Diba? So, napakahirap nung responsibility. Hindi madali maging leader. Nakakatuwa nga yung mga recent, diba, yung mga recent years na nangyayari, diba? Yung pagkababa mo bilang presidente, automatic pagbaba mo, ikaw yung kakasuhan. Diba? Naglingkod ka na sa Pilipinas, ikaw pa yung may kaso. Pero siyempre, sabihin ng iba, mga corrupt naman kasi yung mga yan. Ang daming kinurap naman yan, dapat lang kasuhan. Pero again, siyempre, our comfort, darating yung panahon, di ba? Time of reckoning. Pananagutin ng Panginoon kung ano man yung mga pinagagagawa nito. Pero siyempre, hindi naman ibig sabihin din nun na wala na tayong gagawin. Kaya nga, nandyan yung pagbo-voice out natin, di ba? Kaya nga ako may ganito. Para din marinig din tayo. Pero ang primary purpose ko talaga, primary reason, is hindi man lahat at hindi naman mangyayari yun. Kahit pa paano may mga Pilipino tayo na may open din yung mind regarding sa belief natin. Kasi nalulungkot ako, napakadaming Pilipino sa pag-observe ko. Kung ano man yung sinasaydan nila, kung ano man yung pinaniniwalaan nila, parehong may punto, nakikitaan mo ng punto. Kaya lang, nalulungkot ako kasi minsan, ito maring mali ako, pero minsan pag nagbabasa ka ng sa mga comment section, sa mga content creator din, di ba? To the point na nag-aaway-aaway din sila. Kasi parang ang dating, may sinusuporta. Alam mo yun, may faction na tayong mga Pilipino. Ito, taga-suporta na itong ganitong politiko. Ito siya, taga-suporta ng ganitong politiko. Pero syempre, hindi naman mawawala yung ganun, di ba? Kaya lang sana nakaangkla sa pagmamahal natin sa sarili nating bansa. Sana yung pundasyon nandoon pa rin. Kasi kung pinaniniwalaan lang natin yung politiko dahil sa galing niya magsalita, bilib na bilib tayo, pero opposite naman yung ginagawa. So dapat maging observant tayo sa mga bagay na yun. Hindi tayo ma-deceive nung tamis nung salita ng ating mga tagapanguna. At dapat talagang kinikilatis din natin sila. Siyempre hindi naman natin sila makikilala personally, di ba? Hindi naman mangyayari yun na talagang dapat kilalanin. Hindi mangyayari. Siyempre, by merely observing them, how they speak, paano sila nagsasalita, paano sila kumilos, and then magkaroon tayo ng discernment doon sa mga bagay na yan, guys. And then syempre, sabi ko nga, maging involved tayo, huwag tayong maging apathetic sa pangyayari sa ating minamahal na Pilipinas. Kasi at the end of the day, tayo rin yung talo, guys. Kung pipili tayo ng mga politiko, tayo rin ang nagluluklok sa kanila, di ba? Bagamat alam naman natin, syempre, Panginoon na nagtatanggal, Panginoon na naglalagay. Pero syempre, ginagamit dyan tayong mga tao, tayo bumuboto Kaya dapat maging discerning tayo. So yun, guys. Yun lang yung unang content natin ngayon, introduction. I hope makatulong ako sa inyo sa future. Mag-isip pa tayo ng susunod nating pag-uusapan. Okay? So maraming salamat, guys!